gagawin natin. Samsung. So papansin nyo nag-on off siya, no? So, pag nagbukas naman siya, may portion siya dito, yan, no? May damage yung side na ito. Yung side do normal, kaya lang ngayon nagpapatay sindi siya. So maaaring may problema din sa control ito, kaya nagpapatay sindi. Pero yan yung problema ng unit natin. So ito side normal. Pagdating doon sa side na yon, yan yung may problema sa kanya. 40 inches Samsung ang tatak. Buksan natin. So yung nagpapatay sindi na yon, dito yung sa control natin. Ayan, no? Humido yung control natin. Humido siya. Try natin to linisin. Kaya nagpapatay sindi ito. Pero yung isang problema niya, yung nagpipress yung side na ito, panel issue naman yon. So ito yung kanyang main board. Ito yung power supply natin. So dito muna tayo, linisin muna natin to, saka natin buksan yung panel nito. So kung ito ay magkabilaan yung side cup, pwedeng side cup issue lang ito. Pero kung one side lang ang may side cup nito, baka missing supply lang ito. Okay, so ito na, nabuksan na natin siya. So positive nga, no? Mayroon siyang side cup dito na tatlo. Tapos mayroon din siyang side cup dito na tatlo. Yan. So ibig sabihin nito ay maaring nagka-problema yung side cup dito sa side na ito. Kaya mapapansin mo nagpipress ito. Tapos itong sa baba normal. Okay, so may mga tips dito kung paanong tama na pag-execute nito na hindi ka magkaroon ng problema. Kasi minsan sa mga ganitong issue, pag may ginawa kang mali dito, pwedeng matutuluyan ito. Pwedeng hindi mo na siya mapagpakinabangan. Pero kung ang gagawin natin dito ay step lang na maliit lang para malaman natin kung magno-normal ba yung side na ito or hindi. So konting tips lang yon. So gagawin lang natin dyan ito. Yan. So ito kasi dalawa yung side cup. Ito may side cup din ito. Tapos ito mayroon din. So ibig sabihin yan, yung signal na papasok dito sa gilid, mayroon din ito. So yung signal na papasok din dito, mayroon din dito. So try natin, pag yung isang side lang niya ang magkaroon ng signal, kaya bang magkaroon din ng display yung kabila? So pwedeng hindi, pwedeng pwede. So depende yan. Kaya gagawin natin dyan, itong side cup nya to, titingnan natin, magbabawas tayo kasi ito, kasi wala ka namang choice na talaga eh. May problema na yan eh. Kundi ang choice mo lang dyan 50-50 na. Pwedeng mag-normal, pwedeng hindi, pag mga ganitong issue. So dapat bago mo ito gawin, alam ng may-ari ito na pwedeng magblanko yung screen, pwedeng matuluyan, pwedeng hindi magawa. Dapat alam nila yon, na pag nangyari yon, hindi ka nila sisisihin dahil sa ginawa mo. Kasi itong ginagawa natin, hindi naman talaga natin to masasabi na pag nagtanggal tayo nun ay perfect na kaagad. Mayroon pa rin na pag nagtanggal tayo yon, tayo ng ganong side, pwedeng matutuluyan. Kaya paswerte yan, ano? Kaya dapat alam ng may-ari ito na ito yung gagawin mo, ito yung sira ng unit, para hindi masisi pag nagka-problema. So gagawin natin, ito lang, kaunti lang. Maghahang lang tayo dito ng kaunti. Manipis lang para makita lang natin dito yung pagbabago ng screen. So manipis lang, huwag lang masyado makapal. Tingnan nyo, pakiramdaman nyo rin yung salamin nyo kung okay lang ba. Angat pa tayo ng kaunti. So mapapansin mo, nag-clear yung taas, nag-normal yung taas. Ibig sabihin, pwede kang maghang dito para mag-clear yung side na ito. Yan o, nag-normal na yung taas natin. Yan. Okay, so tuloy natin yan. Okay, so ito, tuloy tayo.
So ginawa natin ay nagbawas tayo dito, nagangat tayo ng kapiranggot, so lumabas yung normal. Ibig sabihin pwede tayo mag-angat ng side cup. Ayan, so yan, okay na siya, no? Nagno-normal na siya. Ayan, so natanggal na natin yung normal na siya. Okay, so ito, natanggal na natin yung tatlo kasi kumukuha din kasi tayo ng video para dun sa isang channel natin, kaya minsan yung mga video natin ay tapos na, saka na lang natin inuulit kasi nga nagdodoble tayo ng kuha ng video. Hindi kasi pwedeng isang video kung saan saan mo siyang i-upload, hindi pwedeng ganun, kailangan magkaiba yung pagkuha ng video. So ito na, natanggal na natin yung side cup rito, yung side cup rito natanggal din natin, saka ito. So normal na yung display, pantay na yung display ng ating screen. So babalik na lang natin yung mga frame nito, tapos sasarado natin at magpa-final test tayo. So kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na. At sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa suporta nyo. So ginawa natin dito, dahil sa hindi na natin na survive yung kanyang control. Ito, kinalawang na kasi siya, putol na yung mga circuit sa loob, saka yung iba shorted. Kaya nung kinabit natin, nagpa-function siya, kaya lang pag ni-remote mo namamatay, kaya hindi ko na to tinuloy. Kinonvert na lang natin siya sa ganitong sensor, saka yung control. So nag-convert na lang tayo. Yan, ito pa rin yung socket natin, kinonvert na lang natin siya sa ganyan. So ito na ngayon yung pinaka-control niya, tapos yung sensor naman niya abot naman dito. Yan. So yan, ginawa na lang natin siya ng paraan. Okay, so sarado lang natin. Okay, so ito na siya, finish na natin. So pagdating naman sa remote, yan, gumagana din yung remote natin, tapos gumagana din yung dito natin. Okay, so nalipat na natin. So why was it so hard for you to get with it? So pwede yan, ha? So yung ganitong control, pwede siya i-convert sa ganitong control ginawa natin. Sa ganito. Yan. Pwede siya sa ganitong control. May pasok siya. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,